Okay, ito yung problema natin. Hindi babuksan yung seat. Ito, pakita ko sa inyo. Tatapat ko sa seat yan. Yan na. Ito dapat medyo matigas siya eh. Tapos alam mong mabubuksan yung likod. Pero yung sa akin, ayan, wala na siya. Loose na lang. Hindi ko alam kung paano gagawin dito. Pero mag-DIY tayo. Tingnan natin kung paano natin to ayusin. Dalawa kasi naging sira nito. Unang sira is naputol yung sabitan sa may U-box para sa helmet. Pangalawa is ayaw na magbukas yung compartment natin, yung mismong seat niya. Inuna kong baklasan yung likod baka kasi dun lang nasira sa may latch niya, sa may upuan. So ito, tignan natin. Yan, una, sabi nila is tatanggalin ko daw to. Ito muna. Tapos babaklasin natin tong parang plastic na to eh. Kasi pag tinanggal ko to, makikita natin yung lock, yung hinge dito ng upuan. Pwede natin tanggalin to eh. Yun. Yan pala buksan nila. Tulak lang dito sa likod. Yun. Tapos, ingat lang tayo. Para di magsasan yung ating fairings. Okay, next step naman is tatanggalin natin tong lock na to. Gagamitan lang natin ng plies. Or kahit kamay na nga eh, pwede naman eh. Yan. Tapos long nose. Ito, dahil mo lang pataas. Yun, tanggal na. May washer. Tanggal din yung washer. Then, push natin to. Yun. Tanggal dito sa kabila. Yan yung kanyang lock. Since hindi ko siya mabuksan doon, dito natin na muna siya bubuksan. Ayan, ganyan. Yun kasi, ang una ko talagang project is ayusin itong ito, yung sabitan ng helmet na putol kasi dumagdag pa ngayon yan. Hindi ko sure kung bumigay na yung cable or nasiran. So may cable yan eh. Papunta dito, pakat dun para sa lock niya. Hindi ko alam kung naputol dun or nasira dito. Para mas madali, check muna natin sa likod. Baka kasi mas madali lang ayusin pag doon kumpara dito. Kasi marami kang babaklasan dito ang fairing sa'yo. Ito yung naputol na plastic, sabitan ng helmet. Diyan. So since naangat ko na to, feeling ko matatanggal ko na tong U-box na to eh. Okay, tatanggalin natin yung tab. May screw doon. Yan, dyan. Dito meron din. Isang bolt doon. Kabila meron din. At isa dyan. Tanggalin na natin to. Since natanggalin natin yung mga screw, iyan na. Madali lang pala siyang tanggalin. Ay, ano nakalagay? Ano kaya to? Ano kaya to? May wire. Ito pala. Ingatan nyo yung pagbabaklas kasi meron pala nakalagay na wire doon. Ito, ayan. Hilayin nyo lang yan, tapos tanggalin nyo lang tong white na lock na to para matanggal yung wire na nakalagay. Ayan, ito. Baklasin nyo natin to. Sa part na to, nung tinanggal ko na yung cover ng gas, kita na dito yung lock nung upuan, which is ito. Ayan, ito. Tingnan ko lang kung mabubuksan natin. Susungkitin ko yung yung parang latch na yon. Ito. Susungkitin ko itong latch na nandito kung mabubuksan natin to ngayon, okay? Para wala nang masyado maraming baklasan. Ito natin abutin ito. Yung latch niya. Parang hindi ata latch yun. Let's see. Ayun. Tama nga. So ayun, sa ating investigation, mukhang hindi sira yung lock dito. Kasi kung makikita niyo yung cable, ayun no. Walang putol yung cable. Nakakabit pa doon sa latch niya. Ayan no. Yan.
Kung makikita ninyo, gumagalaw yung mismong trigger niya. Yung nahihila dito para mag-unlock. And yung mismong cable yun, nakakabit pa, buo pa. So walang sira dito. Since okay sa likod, tatry kong ayusin tong nasa harapan. Trinay kong i-check sa ilalim. Pero ang problema, hindi siya makita dito sa lalim eh. Yun, natatakpan siya ng computer box. And marami mga wire thingy. Piling ko mas makikita natin sa ibabaw to. Tatanggalin ko ng cover na to. And check natin kung makikita natin dito sa gilid. Para matanggal yung screw na yan. Since hindi siya Allen wrench, para siyang yung mga T-screw eh. Yung parang flower yung dulo. Ganyan. So, tingnan natin. Yun. So, since na-unscrew natin yung dalawang screw dito, ito natin tutungkabin sa gilid dito. Yan. Kabilaan yan. And slide down. Yun. Yun. Okay. Baklasan natin siya. Yung mga clip kasi yan dyan. Dito isa. Tsaka ito. Yung mga slot dyan. Yun. So, ito na yung kanyang harapan. And, ayun. Kita nga dito. Hindi ko lang sure kung paano papalitan yan. Kung nababaklasan ba yung part na yan. Hindi ko alam kung sira ito, yung plastic niya sa loob, or yung cable yung naputol. So, i-check ko na lang online kung magkano ito, if ever sira ito, or kung paano ayusin yung cable na yan. So, kailangan na natin tanggalin itong buong front niya, no? Paano natin tatanggalin yan? Okay, unahin natin itong Phillips screw sa taas. Next is itong 10mm. Sunod is itong dalawang Phillips screw sa baba. At sa kabila naman. And dito, yan, meron siyang lock sa loob. Sa lalim yan ng headlight, yan. Dito banda. Kailangan nyo nang tusukin yung gitna ng, let's say, screw or pin. Para mag-unlock yan, papakita ko na sa inyo. Ito yung sinasabi ko, unlock sa ilalim. Ito siya. Yan, ginitsura niya pag nakalock. Kailangan lang i-press ng gitna na to. Parang ganito. Yan, para mag-unlock siya. Ayun, so tanggalin naman natin sa kabila. Okay, tanggal na rin yung pangalawa. Since natanggal na natin yung mga screw niya, hindi pa yan tapos dahil meron pa tayong tatanggalin sa bandang likuran dito. Yung mga clip niya, o yung lock na clip. Yan, so dito na tayo sa likuran. Sabi ko nga meron siyang tatlong lock na pin dito. Meron dito, dito, at dito. Yan yung mga spot niya. Mas magandang gumamit kayo ng mga ganitong tools para mas madali siya matanggal. So, start natin dito sa taas. Medyo matigas pa to kasi hindi ko pa ito nababaklas ever. Yan pa lang. Pag naipasok nyo ng ganyan yung clip sa ibabaw, pwede nyo i-push ng daliri itong part na to. Yan. Tanggal na isang lock. Kung makikita niyo natanggal na isang clip dito, sunod natin yung ditong part. Medyo matigas din ditong part na yan eh. Ganun pa rin gagamitin natin ito. Maganda niyan, dito nyo ipasok sa gitna dito. Tulad nito. Ganyan. Maganda na lang. Yan, ganyan. Same thing lang, itulak ninyo ito. Ngayon yung daliri. Ayun. Nice. Yan na. Tanggal na rin dito. Same din dito sa side na to. Unahin sa taas. Then dito. At sasama naman nandun eh. Kaya yan. Let's go. Yun. Wow. And once natanggal na natin itong buong harapan, itong clip na to, yan yung socket niyan, tatanggalin na natin para completely matanggal na itong harapan. Ayan. So kung titingnan natin, ito yung cable na papunta sa dito siguro sa lalim, then dito sa gilid hanggang doon sa likod. So since okay yung sa likod, posible na may nasira dito,
Kaya naputol or nasira na to completely, I think matatanggal natin to and makikita natin kung saan yung damage. May nakita kong parang may lock dito, ayan. Tignan ko muna kung matatanggal ko yan. Tanggalin ko tong Phillips screw na to. Kaya natanggal ko na yung screw. Pwede kong tanggal yung clip dito. Ayan sa ibabaw. Alam ko may clip siya. Ayan. At ayun, naputol. At ayan, confirm ang sira niya. Yan o. Ito yung dulo ng cable. Yung lock niya. Galawin ko to. Ipupush ko yung lock. Ayan o. At kung makikita ninyo, naputol na dito yung cable niya. Swerte at nakabili tayo ng cable sa Marikina pa. Sobrang rare nito ha. So, 7 shop yung pinuntahan ko para makahanap ng parts na ito. At ayan, kabit na natin. Iyan na. Natanggal ko na yung cable. From there, need pala tanggalin yung gilid na yan. At dito siya nakalinya. Yun dyan. Now, baklas na tong gilid. Kailangan baklasin para ma-access natin yun. Kailangan natin baklasin ulit yung mga fairing niya sa likod. Kasama din yung kanyang taillights, side fairing. So, eto. Panoorin nyo na lang kung paano ko siya babaklasin. Let's go. At nga pala, take note. Kailangan natin tanggalin yung dalawang screw sa ilalim nito. Sa ilalim ng rear fender. Dito siya located. Isa dito. At isa sa kabila. Meron ditong clip na ganito. Ipupush mo lang yung gitna. May hila pa na siya. Ito rin pala. Ito, kailangan tanggalin to. Ginamit ko to. Ginawa ko dito. Nilagay ko dito. Tapos sinikot ko na ganun. Pati sa kabila. Yan. Ito pa pala, ano. Turo ko na sa inyo. Mahirap siyang tanggalin. Kasi need palang tanggalin yung clip na yun doon. No? Ano mo na ng daliri yan eh. Push mo lang, yan na. Complete na. At as you can see, yan. Halos matatanggal ko na itong buong likod na to. Take note pala, pag hinila mo na to, itong ilaw natin, yung taillight, may cable yan. Kailangan mo lang yan plug para makuha na to. So ayan, let's see kung kaya natin gawin. Yan. You know, buo na pala siya. Yung sinasabi kong cable niya, is ito. Ito siya. Once unplug na natin yung cable na nandoon, maaari natin tanggalin ang buong likod niya. Ito na. Saan ba mga ilagay ito? Hindi magagasgas. Ito, tinanggal ko yung cover na to. Yan, dito yan eh. Parang nakalagay siya dyan. Nakascrew siya dito sa taas kanina. Tinanggal ko yung screw. Ito yung screw niya. At makikita niyo na yung lock ng ating U-box. Ayan. Ayan. So, nabaklasan natin yung likod, yung gilid, pati yung harapan. Grabe, cable ang papalitan. So, mula dito, nandito, ito siya, tumuwi dito, ito siya, at ito yung kanyang cable yan. So, yeah. Baklasin na natin. Ito na yung ating cable. Ito yung kanyang lock. Ito, ilalagay natin dito. Itong white na part na to, yung parang may slot na yan. Dito siya papasok. At itong buong cable na to, yung kanyang katawan, is dito naman nakalagay. So yan, we're done sa likod na to. Yan. So I think okay naman na. Nakalagay na yung kanyang lock doon, dito rin. And ito na siya, dito kasi pinadaan sa lalim. Ito yung cable natin. Yan. Ito naman. Tapos dito na tayo sa harapan mamaya. Okay? Dito naman sa harapan, ang ginawa natin is from here, pinatagos ko siya dito, which is ayan yung cable na yan. Dito. At dinaan ko siya sa likod nitong ECU. At ito na siya ngayon. Yan. Nakalagay na siya sa kanyang slot. And perfect naman yung kanyang length. No? Hindi siya bitin. As you can see, ito na yung papalitan natin na lock. Ito siya.
Para ma-check kung gumagana ito, hilahin natin. And ito, i-zoom ko. Ito. Hilahin ko to. Yan, hinihila ko. At tignan niyo yung latch natin doon. Yun, gumagalaw. Nalagyan natin yung bago nating cable. Ayan. Parang bisikleta lang din yan siguro eh. Tapos ito, nalagay ko yung lock na yan sa kanyang slot doon. Okay, tapos ibaba natin to. Lock into place. Put this one here. Yan. Yun no. Working. Nice. Yan na, working na. At ayun, since napalitan na natin yung cable ng ating lock ng U-Box, ibabalik ko na lahat ngayon. So, magic trick na lang ulit. Pabilisin yung time and action. So, ito yung ginawa ko dyan. Yung naputol na plastic, ginamit ko pa rin siya. Dinikit ko, tapos in-screw ko siya sa ilalim. Ayan. So, mula dito sa ilalim, sa loob actually, sa ilalim, in-screw ko pataas. Kaya na-retain ko pa rin yung plastic na yan. Yun lang naman. So, okay na yung sabitan ng helmet natin. At ayun, natapos natin. Yan. Working na. At na-replace na natin yung naputol nating cable para sa ating seat cover. Yan. Buti natapos na natin at medyo ginabili tayo. Yan. All goods na tayo. Stay chill!